Meron tayong client ngayon, papacheck ng kanyang laptop. So yun nga ang problema ng laptop niya, kapag sinaksak yung adapter, kapag pinower on, iilaw lang, so magpa-power siya. Then bigla ring mamamatay after seconds, no? Ilang seconds lang yun. Check natin. Pagka ganun ang problema ng laptop, posibleng may shorted, no, sa board or sa ibang parts ng kanyang laptop. So natanong ko rin kay sir kung napagawa na ba ito sa iba. Sabi niya pang-apat na beses na daw. Kaya ako naman na itanong dahil nakita ko yung mga screw, kulang-kulang na. Then yung laptop ni sir medyo ano na rin, no, medyo may katagal na rin dahil mga yung cover nito malutong, kaya medyo iniingatan kong baklasin. O, check natin, hinahanap ko ngayon yung kung saan yung problema niya. Pagka hindi sa parts niya, sa mga parts ito, posibleng sa board, no? Yun siguro medyo mahirap-hirap i-trace pagka sa board. Pero subukan natin. Try natin, tinanggal ko muna yung keyboard niya. Then yung ibang parts, isang memory card lang sinalpa ko. Ayun, no, nag-open siya. So, pagka ganitong problema ng computers, laptop, ano talaga po ito? Troubleshoot, no? Hindi pwedeng hula-hula. Kailangan talagang isa-isahin natin yan hanggang sa makarating tayo sa board mismo. Pero ito, napagana natin, monitor muna natin kung mamamatay pa rin. Itong laptop na to, sabi ni customer, ay pang personal use niya lang, no? Pang browse, then minsan ginagamit niya rin kapag sa mga reports niya sa work niya. Ayun, sisave niya ng mga files. So yun, naka HDD pa tong laptop ni sir. Pwede natin yung pabilisin. Yun, na-recommend din natin kay sir. Pero depende yan, no? Kung gugustuhin niya, check natin. Kaya napansin nyo, matagal siya mag-load, no? Kasi nga naka HDD pa. Matagal mag-open. Pag naka SSD yan, no, saglit lang, kahit mababa specs ng laptop nyo, yun yung lagi kong nire-recommend sa mga customer natin. So, ang isang kagandahan yan, kapag upgraded yung laptop natin, mapapabilis yung ating trabaho, yung ating mga gagawin. So, hindi sayang oras. Imbis na matagal matapos, magagawa mo agad yan na mabilis kapag bilis yung ating mga gamit, no? Computer and laptop. So, kinabitan ko lang muna ito ng mouse dahil yung touchpad niya medyo nag-loose. So, mamaya ako i-check yan. Pinalagin lang natin kay customer dahil may password, no? Yan, nag-open naman, login lang. Yan, okay na. So, okay naman. Hindi naman siya namatay na. So, pwedeng sa parts lang ang tinanggal natin. Yung una yung keyboard, no? Tinanggal natin, saka yung DVD writer nya. So, shutdown natin muna to. Then, ibalik natin, no, yung keyboard at saka yung DVD writer. So, keyboard lang muna ibalik natin. Check natin kung okay na or hindi na siya mag-open na parang kagaya nung kanina na nangyayari sa kanya. Pagka inon, mag-open lang saglit, tas mamamatay na agad. So, check natin. Tingnan natin. Kasi nabanggit ni customer, no, yung keyboard daw nito is yung marami ng key na hindi gumagana. Ayun. Ayaw niya mag power on. Same ulit kanina. Reset natin. Tanggalin muna ulit natin. Then, tinanggal ko ulit yung keyboard. Hindi ko nilagay. Tas yung touchpad yun, inayos ko na rin to. O yun, no? Di ba?
nag-open ka kaagad, ibig sabihin posibleng keyboard po yung shorted dito. Yun. So, papalitan ni customer yung keyboard niya, pero pwede naman pang samantala ang gamitin niya mo ng keyboard yung mga pang keyboard ng pang desktop, or may nabibili namang maliit na keyboard lang, USB type yun, kung hindi pa niya mapapalitan ng keyboard yung mismong laptop niya. Okay? Balik na lang natin lahat, no? Yung keyboard, di ko muna sinaksak yun, di ko muna nilagay. Keyboard na pang desktop muna yung gagamitin niya pansamantala hanggang di pa niya napapalitan. Pwede pa niya itong magamit, matagal pa, okay pa naman no? So yun, no? Try ulit natin para sigurado tayo bago natin padala kay customer, kay client. Ayun, kita nyo nung tinanggal natin yung keyboard. So ano talaga yan, mag F1 siya. Press lang yung F1 to continue, dahil nga hindi niya na-detect yung kanyang keyboard dahil tinanggal natin. And okay na yan, no? Magagamit na ni customer. And yun lang yung findings natin, shorted yung keyboard niya, and then nagpalit din tayo ng CMOS battery. Dahil yung CMOS battery niya is mahina na rin, sablay na, para na-save yung settings niya sa BIOS. Yun, una natin kaya nang ginawa, ni-reset natin yung BIOS, then yun nga, troubleshoot natin, kita natin finding sa kanya ay keyboard, no, yung problema. So yun lang, medyo may tama na rin yung LCD, pero yung screen, pero okay pa yan, magagamit pa yan kung pang personal use lang din naman. So yun, na-recommend kay client na pwede niyang ipa-upgrade yung storage nito, gawing SSD. So sabi niya is babalik daw siya, gagamitin lang daw muna niya. So yun, touchpad yun, no? Nag-okay na rin, no? Kita nyo, gumagalaw na yung mouse niya, no? And goods, all goods tayo. Thank you po sa tiwala. Bali itong client natin ay new customer natin yan, bagong customer. Naghahanap daw siya, then naglakad-lakad siya, then napunta dito sa ating shop. So maraming salamat po sa tiwala sa ating bagong client, sa ating bagong customer. Magiging regular customer natin yan, mga ganyan. So ito, inayos natin sa kanyang harap, no? Nakita niya kung paano natin inayos, at pinakita rin natin sa kanya, pinaliwanag natin ng maayos kung ano nangyari and kung anong pwedeng pang gawin sa kanyang laptop para gumanda. Ayun, sinutdown na natin, so hindi natin pinalagin sa kanya dahil okay naman na, alright, or goods na. So yun, thank you po, maraming salamat sa ating customer. So babalik daw siya and para ipa-upgrade and ipaayos yung keyboard. So, pansamantala mo na yung gagamitin. So sa mga mga laptop user na nakaka-encounter ng ganito,